Usap-usapan pa rin ngayon ang mga revelasyong binitiwan ni dating Ako Bicol Representative Zaldico sa mga video na inupload niya sa social media. Pero walang komento ang Independent Commission for Infrastructure sa mga paratang laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Samantala, patuloy naman ang kanilang investigasyon sa flood control scam para masundan pa ang paghahain ng kaso sa mga sangkot. Ang balitang A to Z ni Naomi Almohano. Nag-deliver papunta sa bahay. Matapos kumanta kamakailan ni dating Ako Bicol Representative Zaldico kaugnay ng budget insertions at flood control corruption kung saan idinawit niya si Pangulong Bongbong Marcos Jr., dating House Speaker Martin Romualdez, dating Budget and Management Secretary Amenah Pangandaman at ilan pang miyembro ng gabinete ng Pangulo. Tikom naman ang bibig ni Independent Commission for Infrastructure Chair Andres Reyes. No comment for us. Matatanda ang binuo ng Pangulong ICI noong September 11 para imbestigahan ang anomalya sa flood control project sa bansa. Matatandaan ding minsan nang inimbitahan ng komisyon sa kanilang pagdinig ang pinsan ng Pangulo na si Romualdez para bigyang linaw ang budget process at allocation sa Kamara. Samantala ay kinatuwa naman ng komisyon at ng Department of Public Works and Highways ang paghahain ng kaso ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan ng unang kaso ng graft and malversation labang kinako ilang DPWH officials at SunWest Construction Development Board of Directors. We are now closer to recovering what was stolen. This filing is only the beginning, but hopefully from this filing, a new nation emerges. How swiftly things happen, no? Na ngayon, sasampahan na ng kaso sa Sandigan Bayan. Eventually, warrants of arrest will now be issued, hopefully. No? Taong bayan, naiinip na, nagagalit, pero kailangan natin sundin yung proseso para na rin masigurado na managot talaga ng tuluyan. Humiling na rin ng Immigration Lookout Bulletin Order ang ICI sa Department of Justice para sa mga kinasuhan. Habang pinag-aaralan pa ng komisyon ang bagong referral na kanilang isusumite sa Ombudsman, laman ang bagong 3 senador na kanilang pakakasuhan. We are evaluating everything because of the affidavit of Yusek Bernardo. We'll have a delay of maybe 10 days from last Friday. Hopefully we'll finish it. Aniya, susuriin muna nilang unat pangalawang affidavit ni dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardo bago tuluyang mag-refer ng kaso. Biniberipika na rin ng ICI at DPWH ang nasa 50 billion peso flood control project sa Cebu. Matapos halos lamunin ng baha ang kabahayan sa probinsya bunsod ng Bagyong Tino. We will have to look at the projects and kung yan ba ay nakatulong, yan ba ay nakasama, hindi nakatulong. So yun ang pinag-usapan namin ngayon. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano.